ng buhay ng ating kapwa-tao. Again, I'm really grateful especially sa Manila Health Department noong nakaraang kasagsagan ng pandemya patungkol sa kaligtasan at kalusugan ng ating mga kababayan. Kung tayo'y nakatawid, ay bagay na hindi ko naman magagawa ng kami lang ni Hani Lacuna. Yan ay utang natin sa mga matatapang, malalakas ang loob at hindi umatras na medical frontliner na pinamumunuan ni Doc Pox Pangan ng MHD at ng ating mga doktor, nurses, and other members of the medical front lines, no? Some of them, they paid the price, the ultimate price of public service. Diyos na lamang ang bahalang lumingon sa kabutihang loob nila sa kanilang kapwa. Kayo na ang bahalang humusga. I think unti-unting nanunumbalik ang tiwala ng tao, ng namumuhunan, sa ating lungsod. Unti-unti bumabalik na ang Maynila is the window of opportunity for every Pilipino. In fact, pati Banyaga, dito na halos naninirahan sa atin dahil nakakakita sila ng bagong oportunidad. So, again, sa lahat sa inyo, no, na nandito, I hope you will continue to excel in your field of undertaking. Ang bawat isa sa inyo ay may halaga. Kaya kayo na italaga sa ahensya na yan, sa pwesto na yan, dahil meron kayong value. And you can share your expertise, your experience, knowledge, all your tools that are available sa inyo upang maging epesyente na makapaglingkod sa kapwa. Kaya manatili sa puso't isipan ninyo araw-araw na mahalin at paglingkuran at pagmalasakitan ang ating mamamayan dito sa lungsod ng Maynila. Because that is the very essence of our existence in our respective agencies, bureau, or department here in the city government to serve the people. And when you serve, you put a smile in your face, although hindi nakikita yung dahil sa mask, but it can be seen in your eyes. When you try to serve people with your heart, all your heart, yun, mararamdaman nyo ng tao. Kaya bagay na gusto kong kunin ng pagkakataon na ito na pasalamatan ng bawat isa sa inyo. Maraming salamat sa inyo. At ako'y tinulungan ninyo makapaglingkod ng maayos upang maging maaliwalas at panatag ang pamumuhay sa Maynila. Marami pa tayong hamon. Marami pang gagawin. Nag-uumpisa pa lamang tayo. Kaya kung anong dedikasyon na ibinigay ninyo sa akin para sa mga bagay na tinahak natin sa 3 taon, buong kababaang loob, nakikisuyo ako sa inyo, gawin nyo rin yan sa panahon ng pamumuno ni Hani Lacuna bilang mayor ng Maynila. No matter how brilliant, no matter how unique our ideas, aspirations, and visions, mananatili lang yung aspirasyon o vision kung hindi namin kayo katulong na ipatupad itong mga bagay na ito na siya namang, I do believe that kapakinabangan ng tao. Ang ating minimum goal sa ating mga kababayan is napakasimple. Itaas ang antas
ng pamumuhay ng tao. Hindi natin mapapayaman ng tao. Hindi naman tayo loto o sweepstake. Natatama sila sa atin ng milyon-milyon. But what we can do together is really through efficient service with love and care is mapataas ang antas ng pamumuhay dito sa lungsod ng Maynila. That we can do. And you've shown that to me. In fact, na-inspire ninyo ako dahil kayo ay kumilos ng maayos at muli ninyong minahal ang inyong mga sarili at binigyan ninyo ng pahalaga ang inyong kakayanan at ipinakita nyo ito. Sana gawin din ninyo yan sa susunod na administrasyon upang magtuloy-tuloy ang mga bagay na nasimulan na natin. At umasa naman kayo, dyan lang ako sa Gedli. Bandang Wakali, bandang Nangka. Misa sa Kodli. I'll make myself available if needed. Why not? But for now, I do believe kayang-kaya ni Hani, ni Yul, ng 6 na congressman at 36 na bagong halal, muling na halal, na mga konsihal o lingkod bayan ng ating lungsod. Pero uulitin ko at pakadidiinan ko na kailangan nila kayo. Kailangan namin kayo. Because together, we can make it better. No? 2 heads are better than 1. So muli sa inyong lahat na mga naparito, yung lalo na, can you please give, palakpakan nga natin yung mga taga-DPS. Ano ba yung mga taga-DPS? You know, every single day, I ask them to pick up whatever solid materials that are available in our creeks. No? Nakita nyo nung araw, di ba? Ang mga bahagi ng tubig sa Maynila, pwede ka na maglakad sa ibabaw ng tubig. Sa dami ng mga solid materials. Mga baradong imbornal. Meron pa tayong ano dyan, may Spider-Man at saka Aquaman. Yung mga sumusulong sa imbornal. You know, this is simple matters. In fact, simple task. But through their dedication, nakita nyo ang mga ilog, nagbabaha sa Maynila pero madaling nawawala. Dala ang mga imbornal natin ay sinisipsip ng DPS araw-araw. I mean, not literally, with the machines available. And there, it became a habit. It became a habit to them na maglinis araw-araw. Sabi nga nila, sir, ayaw talagang sumunod ng tao, matigas ang ulo. Sabi ko sa kanila, hayaan ninyo magkakulani sila ng kakatapon ng basura hanggang sa magkakulani tayo ng kakapulot ng basura. Because it is our job. Now, if we cannot teach those people today, at least the next generation will see that the government is really working really hard. I mean, really hard. Every single day. To put things in right perspective. Kaya maraming salamat sa mga taga-Dampot, Pukol, Salo. DPS. Dampot, Pukol, at Salo. I'm really proud of what you have done sa Paseco, sa mga ilog, kalsada, parke, avenida, boulevard, iskinita, looban. So thank you very much sa inyo. And I hope you give that kind of dedication sa ating minamahal na incoming mayor. Simpleng bagay. And what is good thing about it